Good morning guys, si Lawrence po muli ang inyong anxiety nurse. So gusto ko lang po i-address yung mga commonly received messages ko po kasi hindi ko po nare-replyan kaagad yung iba, no. So nagtatanong yung iba sa atin na, "Sir, nagpa-check up na ako sa psychiatrist and binigyan po ako ng medications. Natatakot po akong mag-start, until now hindi ko ini-start pa because sabi ng relatives ko o sabi ng isa kong kamag-anak, wag ko daw siyang inumin kasi masama daw ang gamot. And then, paano ko po ba gagawin ito ng natural ways? Please help me." So, unang-una, I understand your concern. Naintindihan ko naman po kayo, no? Not all naman gusto mag-start ng medication and very worried sila when it comes to side effects, no? It depends po, no, sa inyong mental health condition. Kung kayo'y nagpakonsulta na sa inyong psychiatrist at na-diagnose kayo at binigyan kayo ng medication, wala pong masama i-try ito, no? Hindi nyo po dapat isipin yung mga advices o opinion ng mga ibang tao na hindi nyo naman po doktor, kasi hindi naman po nila yun forte. And then pwede kayong mag-try ng natural ways kung nasa mild to moderate ang inyong anxiety disorders or depression. But please note na some may require therapy or one-on-one coaching because you need to know more about the illnesses first and how it affects your body. No, hindi siya kagad na, "Sir, kailan siya gagaling, kailan siya hindi nababalik." No, so you need continuous education and you need information. Tayo naman po sa ating page, nagbibigay tayo ng mga libreng information, self-help. Kasi very limited lang po yung time natin to address yung yung mga iba-iba nating specific concern. But I'm doing my best po para sa inyo, para po ma-address ko po kayong lahat. But due to limited time, minsan late po yung reply natin. Kaya nagki-create po ko ng online videos, saka ng mga videos para po mapapanood nyo na lang doon, matutulungan nyo po yung inyong sarili. But kapag hindi nyo na talaga kaya, wala pong masama mag-start ng medication. Kasi hindi naman po to inyong iti-take for the rest of your life, lalo na kung nag-start kayo ng maaga. Usually ang antidepressant, the course of therapy will require you for about 6 months to 1 year, no? Ang masama kasi is kapag hindi nyo na-treat yung anxiety and depression nyo at lumala siya ng lumala, mas mahirap po ang magiging gamutan nyo. So kung may start nyo siya ng maaga at based on your doctor judgment, you need medication therapy, wala naman po masama mag-start, no? Ang importante kasi, remember, kahit ang hypertensive medication, no, at saka mga diabetes medication, once you start those medication, hindi nyo na siya kagad pwedeng i-stop. Kailangan dahan-dahan nyo na rin siyang ihihinto. At hindi rin naman po maganda rin ang side effects niya sa mga katawan. But you need those medication. Kasi kung hypertension, pwede kayo magkaroon ng stroke, no? O pwede kayo ma-heart attack. Di ba, mas life-threatening yon. Ang diabetes, one of the most common causes of death sa atin. Pag hindi nyo naman na-control yung inyong blood sugar level, masama din naman po sa inyo. Tama po ba? Pero iniinom nyo po. May mga effect po yun sa katawan na hindi maganda din. But the benefits outweighs those risks. Kaya nga po, advice ko, just like any other kinds of medication or yung maintenance, pag binigyan kayo ng medication sa inyong mental health, wag nyo kagad siyang i-negative. Lalo na wag kayo maniniwala sa mga advices ng mga tao sa paligid nyo na hindi nyo naman po doktor. Try it first and then continue your self-education through my videos or other videos, no? Hanggang sa ganun, matulungan nyo po yung inyong sarili. Kasi remember, no, medication is not a panacea or a real treatment for your mental health, but a crutch. And sometimes you need those crutch in order for you to think clearly. Remember, kapag hindi kayo nakapag-isip ng maayos, hindi kayo nagkakaroon ng hindi nyo na-develop ang inyong stress coping mechanism. So sometimes medications are needed for you to think clearly at para makapag-develop kayo ng positive outlook at
healthy behaviors nang sa ganun unti-unti nyong mabawasan or ma-stop in the long run yung inyong medications. So ayun lamang po, hanggang sa susunod nating online live session. Magandang umaga po muli. Paalam.